Medyo problema ng ating senior citizen, yung tinatawag na elderly abuse. So sa ngayon, nag-imbita po tayo ng dalawang miyembro ng Philippine National Police para magbigay ng kanilang karanasan at payo kung paano po sugpuin ang problema sa elderly abuse. So, bukod dyan, nagpapasalamat muna ako kay Director Dindo Amparo Sanga, ang Director General ng Presidential Broadcast Service, at kay Miss Ma'am Marinela Texon. Siya po ang Station Manager ng ating radio magazine. Salamat po, Sir, at saka Ma'am. So, updates muna tayo, no? Dito po sa National Commission of Senior Citizens program namin. Pero bagong lahat, congratulations po, Doktora Mary Jean P. Lorense. Lumabas na po ang kanyang appointment from the Office of the President na siya na po ang tinalagang chairperson at chief executive officer ng National Commission of Senior Citizen. So, under her leadership, ito po ang apat na strategic priorities ng NCSC. So, ito po, number 1, sabi po niya, kailangan po ang health and well-being ng senior citizens ay dapat pangalagaan. So, marami na po kaming mga programa dyan. Kasama na po dyan yung tinatatag niya sa buong Pilipinas in coordination with the local government units. Ang tinatawag nating Senior Citizens Community Care Centers, kung saan po siguro may mga 8 centers na po kaming na launch for the past 2 years. Pangalawa po yung tinatawag nating economic security ng ating mga senior citizens. So, alam niyo naman po ng ating senior citizen, pag-retire, napakalakas pa po, marami pang dapat magawa sa buhay. So, in partnership with the TESDA and DOLE and other agencies na ongoing po ang negotiation, meron po kaming mga programs para po maging productive pa ang ating senior citizens. So, pangatlo po yung tinatawag na social inclusion and participation, kung saan po ang agency po namin ay nakipag-collaborate with Department of Tourism para po maging involved po ang ating senior citizens sa social activities and participation with other civic, cultural, and social life natin. So we are reinforcing our elderly that they should still be given yung parang part of our nation building. And ang strategic is the accessible government services. So ating senior citizen should have full access to all services ng ating government to include legal support and financial entitlements. So they can get your assistance with the government through online or through community outreach or in partnership with the LGUs. So tuloy-tuloy po yan. So ito po yung mga recent activities ng NCSC. Kahapon po, nag-launch po ang Los Baños sa Laguna ng isang tinatawag natin Senior Citizens Community Care Center. Kung saan po nag-start po kami kahapon ng umaga. Ito po, may video meron ko picture presentation. Ito po yung launching namin kahapon sa Los Baños City. Ito, may libreng gupit, may nagturo ng paano mag-bake, may libreng bakuna sa pneumonia, nagkaroon po kami ng press con, may libreng masahe. Ito, mga senior natin, nagparada sila ng umaga bago nag-ribbon cutting. Ito, may banda pa. Yan, nag-start na po yung registration. Yan, kami po yan ni Congressman Ordanes,
Ayun po yung, ako po yan, nagsasalita. Opening. So, today, kaya po wala si chairperson namin, si Dr. Loreche. Nandun po siya ngayon sa Bohol, kung saan we had siguro launching of 2 senior citizens community care center in Mabini, Bohol and Ubay, Bohol. So, kanina po yan umaga, siguro matatapos po ngayong hapon yan. Okay, another update natin. Ito po, tingnan natin, no? Yung ating Expanded Centenarian Act beneficiaries naman. Gusto ko po sanang i-update kayo. Ano na po yung updates natin. Ang pinaka-latest update po, nagka-receive na po ang NCSC ng guidelines from the Department of Budget and Management that the NCSC can use the budget for 2025 for the beneficiaries of 2024. So, ibig sabihin po niyan, yung mga nag-birthday po ng March 17 hanggang June 30 ay pwede na po mag-submit ng kanilang application for the benefit na 10,000 para sa 80, 85, 90, 95 and siguro yung mga hindi pa nabigyan na centenarian natin, pwede na rin nilang yung application nila. So, submit nyo na po kagad yan sa ating OSCA head sa ating mga LGUs. Isa pong update pa po ang ating institutional updates regarding sa mga offices namin in 16 regions. Gusto po namin sanang ibalita na aming 16 regions nationwide are now all operational. Kung meron kayong mga tanong, maaari kayong pumunta, tumawag o mag-email sa aming mga offices. Makikita sa inyong mga screens ang mga offices namin at address at contact information. Yan, sa CAR, sa Ilocos Region, Cagayan Valley, sa Tuguegarao yan, Central Luzon, Calabarzon, tama, Mimaropa, sa Bicol Region, sa Legazpian, Western Visayas, Iloilo for Region 6, Cebu City for Region 7, okay, for Region 9 sa Pagadian City. And for Northern Mindanao, sa Region 10 sa Cagayan de Oro, and for Region 11 sa Davao City. Okay, for Region 13, Region 12, sa Jensan, and for Caraga Region, dun po sa Butuan City. Okay, so kailangan po, meron kasi tayong nababalitaan palagi yan at marami na nagreklamo. Meron na naman pong lumalabas ng mga fake news sa ating social media. So, para maiwasan po yan, we have to visit our NCSC website. Diyan nyo po malalaman ano po ang tunay na mga ayuda, tunay na mga programa ng gobyerno at ng NCSC na napapairal ngayon. So kung may gusto kayong i-verify, you can visit our NCSC website. So just like sabi namin kanina, pwede nyo rin kaming tawagan kung gusto nyo talagang malaman yung katotohanan. So isa pa po, nasa TikTok na rin po ang NCSC. Nasa NCSC Philippines. Okay. Mapunta naman po tayo ngayon sa nasabi ko kanina, yung Expanded Centenarian Act, kung paano ang proseso ng application. So, nandito po ngayon ang focal person ng NCSC tungkol sa Social Pension and Benefits Division kung saan siya rin po ang may hawak ng Expanded Centenarian
si Miss Nolibelin Macabagdal. Noli, salamat po at nandito kayo at mapapaliwanagan nyo ngayon ang ating mga senior citizens. Paano ba makapag-apply sila ng benepisyo sa Expanded Centenarian Act? So, Noli, paano ba yan? Sige po. So, una po sa lahat ay isa pong magandang tanghali po para sa ating pong mga ka-Golden Heart na viewers at followers po at tagapakinig dito po sa ating programang Golden Heart. Ano po? Yes, Com Cruz, no, maraming salamat po for the earlier announcement at nais po nating klaruhin, no, na tama po kayo. Ito po ay isa sa pinakahihintay na ng ating mga senior citizens na nag-birthday ng 80, 85, 1995 noong taong 2024 o last year, no? So yes po, meron na po tayong go signal at maaari na po tayong tumanggap ng mga claimants. Ano po? So una po, ang atin pong mga tanggapan ay bukas na, nabanggit niyo po kanina, no, yung ating regional offices ay actively pwede na po silang tumanggap ng mga application forms at documents po para po sa cash benefit na atin pong hinihintay. Maganda yan So, yung mga nag-iintay nung last year pa, Yes po. at siguro excited na talaga sila makatanggap. Pero mag-iisang taon na, wala pa silang natatanggap. Finally, may go signal na ang DBM. Kasi nga, ang natatandaan ko dyan, ang pinalabas lang na pondo is for the beneficiaries of 2025. Dahil nga sa kagustuhan natin mabigyan na rin yung 2024, pumayag na rin yung DBM na gamitin yung pondo ng 2025 para sa beneficiaries ng 2024. Okay? Ano ba ang kompletong proseso para makapag-apply sila ng benepisyo? Opo, ayan. So, speaking of that, Com Cruz actually, dahil inaabangan na po ito, sa totoo lang po, ang ating mga regional offices, nakatanggap na po meron na pong mga naka-ready na mga LGU sa totoo lang. Dahil ang una pong hakbang dyan ay, meron po tayong application form na available po ito sa ating website din, downloadable. Pwede po nila itong fill upan, lagyan po ito ng 2x2 picture at mag-present po, mag-attach ng primary ID na tinatawag natin, no? Ito po yung national ID or PhilSys ID. Sa mga wala po niyan, pwede pong birth certificate. Ngunit alam nyo sa ating pong karanasan, no, dahil noon ay hindi po lahat ay may birth registration, so ngayon po tumatanggap tayo ng mga secondary data, secondary ID kung tawagin, no? So, meron po tayong long list ng secondary ID actually. Kung meron po kayong passport, meron po silang certificate of late registration, OSCA ID, tinatanggap din po natin yan, no, as a proof of age. At kasama po nito, meron lang po silang picture din na whole body picture, ay pwede na po itong isumite sa ating po mga kapartner po natin na mga LGU, OSCA offices, or yung sa iba pong mga LGUs, yung pong ating mga local social welfare and development officers na kapartner po natin sa pag-implement nito. Okay, so kung dito ka sa Pilipinas, ang sasabitan mo ay yung OSCA sa LGU. So, sasabit ka ng application form. Yung bang form, saan nakukuha yan? Meron po ito, available po ito online, downloadable po ito sa atin. So kahit nasa abroad ka, maaari nyo po itong i-access, no? At kung nabanggit po natin kanina na 80, 85, 1995, no? Ang mabuting balita po ay yung pong mga na-validate na review ng DSWD for 2024 centenarian ay hindi pa po nabigyan last year. Ngayon po bibigyan na po natin sila. So meron po tayong kompletong listahan mula po sa DSWD. Ito po ay nagtototal sa 292 centenarians last year. Maaari na po silang mabigyan ng cash gift natin. Okay, so yung mga senior citizens na hindi makapunta sa OSCA para mag-apply, pwede ba silang i-assist ng kamag-anak o ng anak o ng ano? Opo. Mahalaga po, buti po nabanggit ninyo yan, no? Sa atin pong form na finifill upan, meron po doon
bahagi na ang tinatawag ay authorized representative. Sapagkat alam naman po natin na sa edad na 80, 85, 90, 95 at 100, hindi na pong madali no ang mobility for them. So in the event po na hindi kayang personal na magpunta, pero alam niyo po kung sa mga regional offices natin talaga may mga nagpupuntang seniors ha at gustong-gusto po nilang sila mismo ang mag-file ng application. But in the event na hindi po nila kaya, ang inyo pong authorized representative ay maaari po na siya din po ang magproseso at mag-submit. Okay. Meron tayong mga kababayan na senior citizen na nasa abroad. Kunyari, nasa Amerika sila, pero dual citizen, di ba? Meron din naman tayong mga senior citizens na nagtatrabaho pa sila sa labas hanggang ngayon. Opo. So, saan mo sila mag-a-apply? Kunyari, unahin natin yung sa, kunyari, nasa Amerika muna. Opo. So, sa kasalukuyan po, meron tayong joint memorandum circular o agreement po between the DFA, the Commission for the Filipinos Overseas. So, may nakapagbalangkas na po tayo ng proseso, no? At ito po ay directly sinasubmit po sa atin sa central office at tayo po mismo ang magpa-process, magre-review ng kanila pong mga application. So, pwede po itong isubmit online via embassies po natin sa ibang bansa at maaari rin pong i-endorse po sa atin ng ating mga partner agencies. So, kung nasa Amerika ka, mag-a-apply ka, dadalhin mo yung application form sa embassy. Pwede po. Or, Pwede po. didiretso na sa atin. Pwede rin po. Opo. Okay, so attach lang yung mga dokumentos na kailangan na naka-stated do sa ating Yung pong application guidelines. form, Oo. yung picture lamang po, at yun pong proof, no? Yung pong ating ID. O paano yung mga nagtatrabaho pa sa labas? Yung doon naman sa anong office yun? Nabanggit mo kanina? Ang ating pong partner na agencies po is the Commission for the Filipinos Overseas po, or Okay. CFO. Okay. Okay to. So kung nasabit na nila yan, saan sila magpapalo pala? Kung Ayan. Tayo po ay very accessible, Meron po tayong social media pages at meron po tayong dedicated email para po dito sa inquiries natin, no? So SP or Social Pension Inquiries, spinquiries@gmail.com. Maaari po silang mag-email diyan at maaari po nilang idirekta sa atin yung kanila pong pagtatanong kung ano pong status ng kanila pong mga dokumento. ayun. So, maliwanag na. So, kung meron pa kayong mga gustong malaman, siguro email nyo na lang sa amin or sa Facebook page namin, pwede kayong direktang magtanong. Opo. Kung mayroon lang po tayong idadagdag, no? Kasi may mga sitwasyon po na ang ating po mga senior citizen ay nag-birthday last year, 2024. Ngunit, sa ngayon po ay nawala na o namatay. Namatay na. So may mga pagkakataon po na nagtatanong po sa amin, maaari po ba or eligible pa rin po sila? Ang sagot po diyan ay basta po pinanganak ng March 17 at nag-birthday, umabot po sa milestone ages po natin, ay yes, maaari pa pong mag-apply ang kanila pong authorized representative. Ayun. So ang pakiusap po natin, COM at sa ating po mga kababayan ay maaari pong mag-usap po, no, ang mga magkakapatid o anak na naiwan, lalo na po kung meron pong surviving spouse, no? Kasi syempre, ito pong cash gift na ito ay entitlement pa rin ng ating pong mahal na senior at maaari po nila sila po yung mag-apply for their relative, no, na senior citizen. Ibig sabihin, kunyari, nag-birthday ka doon sa sinabing petsa na dapat mag-apply ka Opo. at hindi mo namatay ka doon, Opo. At matatanggap hindi pa rin ng naabutan. mga beneficiaries yung kanyang yung Opo. kamag-anak. At ang mga Oo. requirements po doon, syempre po hanapan na po yun ng death certificate, kailangan po natin ng SPA at meron po silang i-accomplish na ang tinatawag na warranty and release from liability to avoid yung ating pong mga contentions, no? So mag-usap na po yung mga magkakapatid upang madali po nila itong maiproseso. At kasama po nun yung government ID at proof of relationship po ng Ganun pa magkiklaim. rin, oo. Opo. So ito naman. So nag-apply na sila. Mhm. Tapos na-approve na yung nila. Tapos nung nag-birthday na sila, tapos namatay,
yun, matatanggap na rin yun, di ba? Opo, Pero may maaari. nakalagay naman na beneficiaries doon sa likod, no? So, mas madali na kunin yun kasi may nakalagay na yung pangalan ng beneficiaries, no? Opo. So, pupunta na lang yung beneficiaries doon sa, para i-claim. Opo, at tawag po sa kanya ay authorized representative. Or So, beneficiaries na mismo. opo. So, ang ating pong mga partner LGU sa level pa lamang po nila ay nakasulat na po ito sa application Yeah. form, yung pong authorized representative, no? Kaya po maaari na po tawagan, sila na po mismo yung ating pong kukontakin po ng ating mga regional offices upang mag-claim ng gift, cash gift na ito. Okay, so maliwanag na. So, maraming salamat at napakaganda ng pagka-explain mo at siguro kung may mga additional concern pa sila or queries, open po yung ating opisina para sagutin po yung katanungan. Opo, opo. Okay, so Dagdag na lang po ano pala pang ano? natin, Sir Com, yung pong mga hindi rin po nag 100 years old po sila last year o kaya hindi pa po sila nabigyan ng DSWD in the past years, ay baka po pwede rin po natin silang ma-consider. So basta pumunta, mag-submit lamang po ng application. Yung sa form po. centenarian lang. Opo, sa Okay. centenarian. Pero ang amin pong pakiusap sa ating pong mga senior citizen, tayo po ay by batches, ano po. Yung pong nag-birthday ng March 17, 2024 hanggang June 30, sila po yung first batch na ating ipoproseso. Sapagkat, sir, alam nyo naman, by tranche din naman po yung pag-transfer ng ating funds, no? So, by batch po natin yan asikasuhin. So, yung pong mga nag-birthday ng June 30 to December 31, 2024 at naka-reach po ng milestones Okay. age, maaari pong mag-antabay po sila sa atin pong Facebook at saka sa ating SOCMED accounts for announcement. Pero ito po ay nakaprograma quarterly po talaga. So yung second quarter grantees, nakaschedule po sila ng June, second week starting hanggang July 30. And Okay. so on po. So Sige, every sige. quarter po siya. Okay, sige. Maraming salamat Noli at napaka malaking tulong po sa ating mga senior citizens. Apo. At wag po silang mag-atubili na magbigay po sa atin Okay. ng mga inquiries pa po nila. Okay. Okay, sa pagpapatuloy natin, magbibigay po ako ng update kung ilan na po ang nabigyan ng benepisyo itong ating Expanded Centenarian Act. Sa ngayon po, meron tayong nabigyan na nationwide, total of 40,042 beneficiaries. Ito po ang breakdown. Pag yung mga 80 years old, 20,480. Naku, kumonti na pala yung 85. 12,788. 90, naku, mas kumonti. 5,028. Yung 95 years old, 1,448. And yung mga centenarian, 298 for a total amount of 427,240,000 pesos. So, marami na pala. So, itong second batch, bali third batch na natin, which is the second or third quarter, siguradong dadami pa lalo to. So, yun lang. Thank you very much. So, ngayon, meron po tayong pag-uusapan. Ito po yung portion ng action agad natin. Kung saan yun po ang banner po ng ating lingkod, no? Tumatanggap po tayo ng complaint sa mga ating viewers or listeners. So last week meron pong nag-email sa amin, nagko-complain dahil nanood daw sila ng sine sa yung mother niya, kasama niya. Ito po si si Miss Michelle Ann Cardona. Kasama po yung mother niya, nagpunta po sila sa isang cinema sa SM Santa Rosa kung saan po bumili sila ng ticket para manood ng sine. Kaso nung habang nag-iintay sila, naglalakad-lakad, nawala po yung ticket nung nanay niya. So nung papasok nila sa sine, hindi na sila makapasok kasi ang policy pala doon, no ticket, no movie. So hindi na sila tumuloy. So nagalit na medyo na-disappoint po yung mother niya na senior. Sabi niya, nako, baka naman pwedeng papasukin nyo lang ako. Hindi naman po nagamit yung ticket. Talagang hindi po sila pinapasok dahil nga po wala sila yung ticket, no? So, nagreklamo po sila sa amin. So, sabi nila,
baka naman pwedeng mabigyan ng solusyon yung problema ng mother ko. So sabi kasi nila, talagang umuwi sila ng hindi nakapanood ng sine. So nag-email sa amin, humingi ng tulong, at kami naman, sabi ko, bago natin i-broadcast dito yan, yung problema na yan, kausapin muna natin yung SM Santa Rosa para malaman natin ano po yung kanilang side. So, tinawagan po ng staff namin, nako, sabi po, sinabi po namin na meron kasi kaming radio program, gusto po sana namin, bago i-broadcast yan, malaman po sana namin yung side nyo. So, right there and then, nagsabi na po yung SM na wala akong problema yan, ayusin po namin kagad yan. So, after that discussion, siguro mga after ilang hours, tumawag na po sa amin yung complainant. Tinawagan na po daw sila ng SM at ayos na daw po yung problema. So, napakabilis pala po ng resolution itong ating programa. So, kung meron pong, ang purpose ko po dito, gusto ko po sana kung may mga reklamo po kayo na medyo mahirap o yung medyo kailangan po ng agarang solusyon, tumawag po lang kayo sa amin or mag-email para mabigyang kagad ng solusyon or aksyon ang inyong mga complaint. So, nagpapasalamat po tayo dito sa ating radio magazine na nakakatulong pala directly tayo sa ating mga senior citizens. So, salamat po itong ating station at siguro po kayo sa mga susunod na linggo tuloy-tuloy na po itong ating coverage sa mga complaints at solusyon ng ating mga senior citizens. So, ito po, break muna tayo. Siguro, at magbabalik po tayo mamaya. AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ay, buti naman natapos ko na itong mga reports ko. Kailangan ko na lang itong ipasa kay boss. Dahil productive ako ngayon, parang deserve ko ng iced coffee. Uy, may nag-text. New number? Ano kaya to? Congratulations! Nanalo ka ng isang black leather bag at 5,000 piso na maaaring makuha via online withdrawal. Para sa iba pang impormasyon, maaaring tawagan ang number na ito o di kaya ay i-click ang link na ito. Naku, ang swerte ko naman! Teka, tingnan ko nga tong link. Kung ikaw ay makatanggap ng mensahe na nanalo ka ng mataas na halaga o di kaya ng anumang kagamitan mula sa isang kahina-hinalang cellphone number, huwag agad maniniwala. Sa modernong teknolohiya ngayon, talamak na ang mabilisang transaksyon lalo na kung may kaugnayan sa pera. Narito ang ilang paalala. Una, huwag magbigay ng personal na impormasyon nang hindi sinisiguro ang pagkalehitimo ng negosyo o number na nag-text o chat sa inyo. Pangalawa, huwag sagutin at tawagan pabalik ang isang tawag na mula sa isang caller na hindi mo naman kilala. Pangatlo, huwag basta-basta i-click ang link. May pagka-high-tech ang ilang link na kasama sa phishing email kaya't maaaring dalhin ka nito sa isang website na carbon copy ng original na webpage para kunin ang iyong password, PIN o anumang pribadong impormasyon. Munti ka na ako dun ah. Scam na pala yun. Nakakatakot na talaga sa panahon ngayon. Lalo na yung makatanggap ng mga scam messages. Magiging maingat na lang ako sa susunod. Loko yun ah. Tandaan, gamitin ang ating kakayahan sa tamang pamamaraan at huwag man lamang sa ating kapwa. Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas. Tagling kaalaman. Lumabas sa pag-aaral ng mga mananaliksik na ang pagbabawas sa pagkonsumo ng asin ng 10% ay makapagliligtas ng milyong buhay sa buong mundo.
Ayon sa World Health Organization o WHO, marami sa bilang ng mga adults ang lumalagpas sa inirekomendang dami ng level ng asin na 2 gramo kada araw na nagriresulta sa pagkamatay ng 1.65 milyong katao mula sa sakit sa puso kada taon. Nakita sa pag-aaral na ang national policies na pipigil sa pagkonsumo ng asin ay makakatulong upang mapababa ang bilang ng mga taong apektado ng high blood pressure at sakit sa puso. Dagling kaalaman. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Nako, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada. Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada. Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan. Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at titistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha. Tandaan mo, mahal ha, buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero. Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo. Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas. World class na tanawin. Explore na natin. Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. I-flex na yan. Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na. Nagbabalik po ang Golden Heart, puso para sa seniors. So, meron po akong ipapalabas na isang video kung saan meron pong isang beneficiary ng Expanded Centenarian Act na naging recipient ng 100,000 pesos na walang iba kundi si Lola Erenea Galdiano na taga San Francisco, Agusan del Sur. So, ito po, panoorin po natin. Manubo. Manubo man mi. Sambong. Mao na among gamitunon na ami bation. Galdiano. Nagpuyog sa Irene. Magatos naman. Dayaw man ko kay nalipay man ko. Kay nakadawat ko ana. Sa imong plano gamitan sa imong kwarta na nadawat? Akong apo, maoy gipa hawid na ako. Anyan, saon man to dahil so may plano dito man sa kuan bangko. Sa man imong sekreto na niabot pa man jud kag 100. Tungod siguro sa akong gipangaon. Among kinaon, mga manubo. Manubo man mi. Udlot sa kamuti, mga talong. Minsan unsa mga gulay gabi. Oo, kadakan mga mga musikad. Kuan, kani o. Jambong. Mao na among gamitunon na ami bation. Pasalamat ra ko sa akong mga anak. Mga andoy ko nga mabuhi pa ko.
Ayan po, nakita niyo po si Lola Irenea kung saan ay nag-celebrate siya ng 100 years old at nabigyan po ng ating national government ng kanyang reward na 100,000 pesos. At may kasama rin pong letter yan from the President himself, President Bongbong Marcos, na congratulatory letter sa kanya. Okay, so ngayon naman, gusto ko sana munang banggitin tong ating status ng mga complaints ng mga senior citizens na sinumite sa National Commission of Senior Citizens. Ito po, sabi nila, last 2024, ang NCSC ay nakareceive po ng total na 229 complaints. So, na-resolve po namin ang 210 at meron pa po kaming 19 na complaints na iniintay na ma-resolve. For 2025, starting January 1 hanggang May 28, 2025, kumonti na po yan. 64 na lang at na-resolve na po namin yung 55. So, siyam na lang po ang inaano namin. So, sabi ko nga, para matapos na yan, siguro kailangan tawagan na natin dito sa radio program yung mga hindi na resolve na yan para magkaroon po ng closure. So, ano po ba yung mga complaints? Ano po yung mga madalas na i-complain nila? So, sabi nga natin, yung hindi pagbibigay ng tamang discount sa ating mga senior citizens sa mga establishment like restaurant, sa mga hotel, lalo na po yung mga sinasabing may mga promo, pero hindi naman po approve ng DTI yung mga promo nila. So, minsan promo daw, hindi approve ng DTI, dapat magbigay pa rin sila ng discount sa mga senior citizen. Except kung approve ng DTI yung kanilang sinasabing promo, at dapat yung promo na yan, merong period na kung kailan nila dapat i-ano yung promo na yan. Hindi po 10 taon na, promo pa rin. So, ito, mga discount sa mga groceries, discount sa mga utilities natin, at saka yung mga ibang discount na dapat na and siguro yung hindi pag-honor sa mga ID ng mga senior citizens. So hindi sila nakakabilang discount ngayon. Okay? So andito po tayo ngayon na meron po tayong magandang discussion. Meron po tayong naimbita na 2 miyembro ng Philippine National Police para po pag-usapan ang napaka-importanting topic, yung tinatawag na elderly abuse. Nandito po si Police Lieutenant Maria Peña Francia Custodio. Siya po ang hepe ng Station Community Affairs Section ng Station 13 ng Payatas, Quezon City. At si Police Staff Sergeant Wilzar Gile, Senior Police Police Non-Commissioned Officer ng Station Community Affairs Section, also from Station 13 Payatas. So, tika muna, bago ako magtanong, pasalamatan ko muna yung station commander nyo, si Police Lieutenant Colonel Rolando Baula. Sir, thank you sa pagpapadala mo ng tao mo. At ang Quezon City Police Director na si Colonel Randy Glenn Silvio, at ang NCRPO Chief si Major General Anthony Abirin. At syempre sa ating Chief PNP si Police General Marbil. So, thank you, no? So, itong unang katanungan natin para sa iyo. Ewan ko kung sino sasagot sa inyo, no? Anong masasabi nyo sa sitwasyon ng ating mga senior citizens pagdating sa kanilang kaligtasan at proteksyon? Sir, magandang hapon po sa lahat po ng tagapakinig at nanonood po sa ngayon ng inyong pong programa po. So, ang masasabi po namin po, sir, ay may ilan-ilan pa rin po ang mga nagiging biktima po ng pang-aabuso po sa ating mga senior citizens dahil po sa pang-aabuso or pananamantala, dahil po sa sila po ay mahihina na physically. Kaya po sila po ay madali na pong malito. At every now and then, sir, na nagipag-ugnayan po kami sa aming mga butihing kapitan, mga barangay officials na nasasakupan po namin police station para po
maiparating sa kanila na ang ating senior citizen ay mayroon pong karapatan sa pamamagitan po yan ng ating mga dialogue at ugnayan po. So hindi lang basta kailangan pati mga barangay captains pinupuntahan nyo. Opo. Maganda. Partnership po. Okay, pangalawang katanungan. Sa inyong karanasan, gaano kalalim ang kaalaman ng publiko sa issue ng elderly abuse? Based po sa aming observation, limitado po ang mga kaalaman ng ating publiko tungkol po sa tungkol po sa batas at sa mga elder abuse. Marami pong Pilipino ang hindi po nakakaalam na ang kapabayaan, emosyonal, sa pananakot at kahit ang mga hindi pagbibigay ng pangangalaga sa ating mga senior citizen ay form po to ng pang-aabuso. Yes. Dagdag po sir din. Kaya po kami ang Payatas Bagong Silangan Police Station 13 ay nagsasagawa po kami ng nabibigay po kami ng mga informative drive po sa ating mga senior citizens. So gaya po ng pagbibigay ng tips, safety tips sa loob at labas ng kanilang bahay at pagbibigay po ng emergency hotline. So ang emergency hotlines po natin sa Quezon City is dial lang po natin ang 122 or 911 po. So, sa cellphone, yes pwede po, yan. sir. Pwede po yan kahit wala pong load tayo, makakaano po tayo doon, sir. Okay, pangatlo. Paano po ang inyong approach sa pagbabalita ng mga sensitibong kaso na may kinalaman ang mga nakatatanda? Sa ganitong kaso po, sir, inuuna po namin siyempre yung dignidad ng ating mga biktima, lalo na ito ay mga nakakatanda. So hindi namin po ito pinapakita or inano sa publiko ang kanilang pagkakakilanlan. So depende na rin po ito, sir, kung ito po ay papayagan ng kanyang mga kamag-anak po. At nakikipag-ugnayan din po kami, sir, sa mga ating local government para sa financial at suporta po ng ating mga senior citizen na nabiktima po. So tinutulungan nyo sila, kunyari namatayan, yung financial na kayo na nag-aasikaso. Opo, sir. At meron din kami sa aming istasyon na Adapa Family kung saan pagka talagang walang-wala po talaga ang ating senior citizen, binibigyan po namin sila ng aming mga grocery items na pinag-aambag-ambagan po ng ating mga personnel po ng Station 13. Magandang programa yan. Opo. Galing sa bulsa nyo, yung pera? Opo, sir. Okay, pangapat. Maaari po ba ninyong ibahagi kung paano nyo tinututukan at tinutugunan ang kamakailang insidente na may kinalaman sa isang nakatatandang biktima na natagpuan sa Payatas, sa Quezon City, no? At paano ito nakaapekto sa pagtingin ninyo sa issue ng pag-aabuso sa mga senior citizens? Ang insidente po sa Payatas, kung saan meron pong nakuhang isang katawan po ng ating senior citizen, agad po kaming nagpadala po ng ating mga investigador at sa pangunguna po yan ng aming station commander na si Police Lieutenant Colonel Rolando B. Baula, sir. Siya po yung nanguna doon. At syempre po, katawang po namin ang mga taga-barangay po ng Barangay Payatas at ang ating mga force multiplier. Mayroon po kasi kaming mga force multiplier, yung mga katuwang po namin yan. Sila yung mga private individual na gustong tumulong para mapanatiling payapa ang aming lugar. Sila po ay pwede ko po bang banggitin, sir, yung grupo nila? Sige. Sila po yung mga Eagles BPATS, FCCW, PARDS F2 sa pangunguna ni Commander Ribo, at CIS, at syempre yung CCGAM po, CSG. Sila po yung naging susi po para makilala yung biktima at ma-identify natin kung saan siya nakatira. Yun po. At dahil po sa masusing investigasyon, nalaman natin yung pamilya ng biktima at yung suspect po. Yes. Dagdag lang po, sir. Ito rin po ay dahil sa ating programa po ng ating Regional Director, Police Major General Anthony A. Aberin, sir, kasi meron po siyang yung pinapaano sa amin na AAA, Able, Allied, Able, Active, and Allied. So yung Allied po dito po ang pumapasok po ang ating komunidad. Ang pagkipagtulungan po ng PNP at community po. So kaya partnership po ito ng community para malutas po natin ang mga gaya ng krimen. So yan po ay nagpapatunay po na
dahil po sa ating mga community, nalutas po natin ang isang kaso po. Sa loob lang po yan ng 9 na araw. So, ibig sabihin yung palang police operation nyo, involve ang mga nasa community. Yes, sir. Malaking tulong maganda yan. po ang Parang community. I think sa Japan, meron din ganyan. So, medyo advanced na palang ngayon. Okay, ano naman po yung umiiral na parusa sa Pilipinas para sa mga kasong pang-aabuso sa nakatatanda at paano po ito nakakatulong sa pagpapalakas ng proteksyon para sa ating mga senior citizens? Sa ilalim po kasi po ng batas na Republic Act 9994, Expanded Senior Citizens Act. So sa amin po, sa aming station, meron po kaming senior citizen lane. Kunwari po, kukuha sila ng police clearance po sa amin. Sila po talaga ang aming priority. Ngayon po, kung meron po silang complaint, sila rin po ang una naming priority. So, ibig sabihin, kanina kasi nabanggit nyo, meron kayong parang senior citizens desk at saka women's desk, di ba? Yes po. Yun ba yun? Ano na po yun, sir? Kumbaga, pagdating po sa women's, yung reklamo po nila is patungkol po sa women's desk or man. Isahan na po yun, sir, sa women's desk na po. At depende po ito sa reklamo nila, sir, kasi meron tayong general investigation. So, kung yung reklamo po nila is nakaano po dito sa general investigation, doon po namin siya, sir, i-turn over po. So, ibig sabihin, may priority lane din ng senior doon sa police. Kasama po siya sa quality service lane po na pinapairal po ng ating Philippine National Police. Maganda yan, medyo yung senior natin, ano naman. Hindi na po sila mag-aantay ng matagal. Sila po ang talagang top priority. Ito, siguro related to sa pinag-usapan natin kanina. Paano makakatulong ang mga mamamayan natin sa pag-uulat ng mga kaso ng pag-aabuso ng senior citizens? Ano ang proseso para makipag-ugnayan sa pulisya kung may hinala o ebidensya ng pang-aabuso sa nakakatanda? Sa po, sir, pagdating naman po sa pang-aabuso, hindi lang po sa senior citizen, so lahat po ng natin sa community. So, pwede po tayong dumulog muna or kung kaya naman sa barangay or kung talagang na po is dumiretso na po sila sa police station po para po magawan po natin ng action agad yung kanila pong reklamo. At kailangan syempre dapat po alam po nila kung ano po yung pagkakilala nung nirereklamo po nila. Tama yan, narinig ko, action agad. Opo, action. Kasi mga senior natin, dahil nga medyo matanda na sila, tsaka mahina, gusto nila, mas maganda rin lalo yung serbisyo sa kanila. Kailangan action agad. So, yun ano pong mensahe nyo upang maiwasan ng elderly abuse? Siguro unahin kita. Sir, lalo na sa ating mga elders, dapat po continuous tayo makipag-ugnayan sa ating kamag-anak or kung ano man sa ating mga kapitbahay para in case po may mangyari po sa kanila man, mas madali po silang matulungan kung sakali man po sila may problema or kailangan ng tulong po. So, kailangan ipagbilin nyo sila sa kapitbahay o sa kamag-anak na baka magka-problema kasi nga mag-isa lang siya o walang kasama o no? Kayo po, Will, sir. Sir, bilang para maiwasan po natin ng pang-aabuso, siguro kailangan din po ng yung ating mga komunidad, tulungan po natin yung ating mga nakikitang nakakatanda. Kung sila'y tingin nila nag-iisa, alalayan na po natin. Ayun. Para po, kunwari pupunta sila ng palengke. Siyempre, medyo may malabo na rin po yung ating mga mata ng senior. Alalayan na po natin ang ating mga nakakatanda nang sa ganun, hindi po sila maging biktima ng mga salisigang, ng mga manloloko. Yun po. Medyo, yan kailangan ng maraming tao yan kasi maraming mga matatanda na naglalakad ngayon. Opo. So, pero magandang, magandang programa nyo. In fact, napakabilis ng pag-solve nyo ng kaso na yan. 9 days tapos na yung kaso. 9 days po, sir. So, yun nga, magandang at napakaganda po ng nabigay yung impormasyon at siguro po sa mga nakikinig nating mga senior citizens, alam na po nila na meron po tayong palang kapulisan na
gusto talagang proteksyonan ang ating mga lolo't lola. O yun lang po at siguro kung meron pa kaming mga mag-iimbita pa po kami ng mga partners natin dito para matulungan natin ang ating mga senior citizens. So maraming salamat. Maraming salamat po, sir. Okay. So sa susunod, siguro magkwentuhan ulit tayo at sana po muli dito sa Golden Heart, puso para sa seniors. Puntahan nyo palagi ito tuwing Huwebes, 1 p.m. to 2 p.m. para magkaroon po tayo ng latest na updates, latest news tungkol sa mga senior citizens. So, fake news, mawawala po yan. Basta dito kayo magtanong sa amin. Tsaka tunay na serbisyo nandito po sa harap natin. So, yun lang po at siguro ito po pang 8th episode. Sa 9th episode, si Dr. Chairperson Loreche na po ang atin dito. So, yun lang po. Salamat at magandang hapon sa inyo lahat. Thank you.